Talambuhay bilang pito. Isasalaysay ko lang naman ngayon sa inyo ang naging buhay ko nung matapos ang 1983. Noong mga panahong yun, nabubuhay pa ang bayaw ko na si Rodrigo Antonio Escobil. Nanirahan sila sa Makati. Mahabang istorya mga naganap noon sa buhay ko. Hinahanap ko kung ano magiging trabaho ko, ano pa ang gagawin ko. Naghihintay ako ng swerte. Walang dumating. At nung nagtrabaho na ako sa Baron Travel, maraming karanasan ang naganap sa akin doon. Isa ang mga pakikitungo, pakikibagay sa mga turista, lalo na kapag natapos na yung tour nila sa umaga o sa gabi. At kung saan lugar ako nakarating. 4 na sulok ng Pilipinas. At may panahon din noon na nakalabas ako ng bayan natin, pero sa sarili kong bulsa o yung gastos ay nanggaling sa akin. Ang mga panahong yun, mahirap mag-apply ng visa. Lalo na yung visa papuntang Spanya. Kasi biased. Pag Pilipino ka, mahihirapan kang mag-apply. Ang ginawa ko, pag-aral muna ako ng Italiano at ang naging guro ko noon ay isang pari na Italianong magaling magtagalog. Eskwelahan mismo doon sa taas ng L'Ambasciata d'Italia or Embassy ng Italy. At least doon natuto ako kung paano magsalita ng Italiano at nagamit ko naman yon nung nakarating na ako ng Italy. Sa Italy, como Pilipino ka, sa bagay hindi ko naman nakita yung discrimination doon sa lugar na yon. Nakita ko yon nung nakarating ako ng Spain. Dito pa lang sa Pilipinas, sinabihan ako ng officer or immigration officer ba ang tawag sa kanya, na nasa Makati sa Bendia, na sinabi niya na ang visa daw na ina-applyan ko ay irrevocably not approved. Yun. Yun ang sinabi niya sa English, irrevocable daw. Sabi ko sa loob-loob ko, bakit ganun? Nagtatrabaho na nga ako sa travel agency, nahirapan pa akong mag-apply. Hindi ako pumayag sa sinabi niya. Pagdating ko ng Roma sa Italia, inasikaso ko ang visa ko. Noon pwede pa na sa labas ng Pilipinas mag-apply ka ng visa para pumunta sa ibang bayan. Naaprubahan ako. Ang sabi nila ay 92 tutti giorni ang tawag nila, no? So sa pagkakaintindi ko, 3 buwan yun na pwede akong maglabas-pasok sa Italy. Yung pala, hindi pala ganun yun. Yung nag-translate o nagsabi o nagpaliwanag tungkol doon, hindi malinaw ang pagkakapaliwanag niya. Kaya mula Italia, papuntang Spanya, babalik sana ako noon sa Milan ako papasok sa Italy. Ang nangyari, ang sabi ng officer, già scaduto, sabi niya. So, yung il viso, già scaduto, ibig sabihin, nag-expire yung visa ko nang hindi ko alam.
sabi doon 90 days. Hindi malinaw hanggang ngayon sa akin yung tinanggap kong visa na yon. So alam nyo ba, halos kasi walang eroplano. Natulog ako sa airport ng Milan ng halos 2 linggo. Mabuti ka mo kahit papano, meron akong baong pera. Kasi kung hindi, magugutom ako doon. Ang kinakain ko lang sa loob, tinapay, kape. Kape, tinapay, para ako naglalamay. Oo. At saka labas-pasok ang mga turista, at tapos Ecomo ang ginamit kong ticket ay budget fare. Hindi ko siya anong tawag doon? Hindi ko siya ma-convert. Hindi ko siya ma-convert. Sinasabi ng airlines dapat regular plane ticket ang ginamit ko para makasakay ako. So, ibig sabihin, yung ticket na yun, nabaliwala yun, nung may dumating na Air France, doon na ako sumakay. Ang tagal. Halos 2 linggo ko naghintay ng eroplano. Walang eroplano. Yung Philippine Airlines, wala. Hindi nila, basta may mga sinasabi lang sila schedule, babasahin ko schedule dun sa idiot board. Hindi dumarating ang eroplano. Hanggang sa yun na nalaman ko may darating na Air France. Doon, nagbook ako mismo doon sa airport. At buti na lang may tubig at merong available na sabon. So naliligo naman ako. Pero yung kumbaga budgeted kasi ang damit ko konti lang ang dala ko eh. Konti lang, alam ko uuwi na ako noon eh. Ang problema nga, naipit ako sa airport ng Milan. Hindi ako pinapasok uli. Doon nakalibot na ako sa Italy. Nakarating pa nga ako ng anong pangalan ng lugar na yon. Letter B ang simula, nalimutan ko. Pero sa ngayon, yon ay isang lugar na hindi siya demokratiko. Sa Spain, nakarating din ako sa Andalusia, nakarating ako sa Santander, Madrid, Barcelona, naikot kong konti. Ang dami kasing mga museum, simbahan. Wala naman nagsisimba. Kahit na nga sa Italy, walang halos nagsisimba. Sa Spain din, ganun. Wala nagsisimba. So, yung eroplano na dumating, dadaan ng Geneva, Switzerland. Sabi ko, swerte ko may iba pang dadaanan na. So, nung nakasakay na ako sa eroplano na yon, palabas ng Milan, papunta yan ng Switzerland, sa Geneva. Yun. Di naman ako pinapasok doon dahil wala naman akong visa. Basta inamoy ko lang yung airport ng Geneva, Switzerland. At least, nakarating ako ng Switzerland. Pero hindi naman yun isang, para sa akin nga, hindi magandang karanasan yun eh. Siguro, pag may pera na akong malaki-laki, pupunta ako ng Switzerland, pero wala eh. Wala. Naipit na eh, halos malaking pera na yung nagastos ko noon. Dahil nga kain, mostly kain, tsaka yung plane ticket na kailangan nung bayaran. Kasi nga, yung ticket na ang sakay Philippine Airlines, hindi na yun in-honor. Hindi na. Tapos, nung nakarating na ulit ako sa Pilipinas, pinagpatuloy ko yung pagtatrabaho ko sa Baron Travel, madalang ang turista, no? Madalang. Lalo na yung mga taong 1983, 84, madalang. Dahil natatakot ang mga turista na pumasok ng Pilipinas. Pero masaya maging tour guide. Nakapag-guide na rin ako ng ibang lingwahe, pero nung nag-guide ako ng Hapon, ang alam ko lang, Minasangwa, Omerito, tapos Masugu, Ihidari,
Migi eh. Left and right. Tsaka yung Hotero. Hindi ko kinakalimutan yan. Dahil yung mga Hapon naman, matuto ka lang o makapagsalita ka lang ng konting Hapon, natutuwa na sila eh. Lalo rin tayo mga Pilipino, di ba? Pag nakarinig tayo ng isang dayuhan na nagtatagalog, natutuwa din tayo. Ganon din sila. Hindi mahirap pakibagayan ng mga turista. Ang pinakamahirap pakibagayan yung mga Arabyano. Maano sila. Kasi sinasakay namin mga Arabyano dun sa tourist bus. Ang problema, ayaw nilang sumunod. May roll call. Ang hirap mga pangalan ha. Ang hirap ng mga pangalan. Babasahin mo isa-isa yon. Naku! Ayaw nilang sabihin na sila yun. Kaya nakakakonsume. So, ang ginawa namin, naglagay kami ng seating arrangement o dito si ganito, dito si ganito, dito si ganito. Hanggang sa naayos naman. Tapos, meron ding mga turista na ang tawag ano yun group tour. Ayun, nung panahon na yun, yung Renault, ano yun France, nagkaroon ako ng magkakataon na magkaroon ng mga kakilalang French, German. Ayun, yung panahon na rin yun, nag-aaral ako ng German. Pero, marikitito sa mga German. Hindi sila kamukha ng mga Hapon. Magsalita ka lang ng kanan, kaliwa, diretso, okay na eh. Ito mga German, masyadong demanding. Gusto nila fluent na fluent ka sa German. Hindi ako ganun ka-fluent. English, kaya kong sabihin. At hindi nagustuhan ng serbisyo ng ibang mga German company o German na ano to, itawag doon grupo talaga sila, Kuni der Schweiz, or yung Switzerland yan Kuni. At Europa yan, pag sinabing Kuni, malaking group tour yan. At unti-unti nalaman ko ang kalakaran sa industriya ng turismo at pagbabiyahe. Pero hindi ako pinalad. Kasi nung nagtatrabaho na nga ako sa Jet Travel and Tours, doon yun naman yung mga panahon din na tinanggal ni Cory ang base militar ng Amerika. Nawalan kami ng trabaho. Libo-libo ang nawalan ng trabaho noon dahil sa pangyayari yun. Wala kami magagawa. Umuwi ako ng bahay namin at nag-isip ako anong pwede kong maging trabaho. Hanggang sa matapos ang trabahong yun, matagal akong hindi nakapagtrabaho. Tapos nagtrabaho na nga ako dun sa market research na ngayon ay Kantar na. Hanggang sa nung nag-asawa naman ako, nagturo ako ng Ingles sa mga Koreano. Susunod na talambuhay number 8 naman yun.